Nakipagbarilan sa mga pulis ang dalawang itinuturong nasa likod ng mga holdapan sa Makati City. Isa ang nasawi habang sugatan ang huli. Nakatutok si Marisol Abduraman. Sa bahagi ito ng Tinio Street sa Makati City, nagtapos ang buhay ng 26 anyos na lalaki matapos makaengkwentro ang mga pulis Lunes ng gabi. Siya at ang kanyang kasama na sakay noon ng motorsiklo ang itinuro ng biktima na nang hold up umano sa kanya sa Apolinario Street. Ayon sa pulisya, nakarinig ng sigaw ang mga pulis na nagsasagawa ng intelligence operation ng mga oras na yon kaya kaagad silang rumisponde. Agad po nilang nasundan yung mga nakatakas po na armadong suspect and pagdating po nila sa may Dallas Street ay pinaputukan po agad sila ng mga suspect. Naging dahilan po kung bakit gumanti rin pa sila ng putok upang po mapigilan yung pagtakas. Patay si alias Onyok na naisugod pa sa ospital. Kasalukuyan namang ginagamot sa ospital ang kanyang kasama na si alias Kenneth. Nabawi sa kanila ang mga alahas na nakuha sa biktima na nagkakahalaga ng mahigit 25,000 pesos. Na-recover din ang mga baril, bala at granada mula sa mga suspect. Sa pag-iimbestiga ng mga pulis, napag-alamang dati nang may record ang mga suspect. Ang isa na namatay sa operasyon, sangkot sa drugs at kidnapping. Robbery with homicide naman ang isa pa. Yung isa po is meron na po siyang record, 15 years old pa lang po siya. Are they affiliated to a bigger group involving to robbery, hold-up, at kung ano-ano pa? Yun po yung kasalukuyang tinignan po natin. Ang dalawang suspect sangkot din umano sa mga serye ng robbery hold-up sa Makati City. Bago noong July 13, pinasok ng dalawa ang isang kainan na ito noong July 10 kung saan isa-isang kinuha ang gamit ng mga customer. Sa araw rin na yun, hinold up din ng dalawa ang isang lalaki na nakatayo lang sa bangketa. Tinutukan ng baril at inagaw ang cellphone ng biktima. Sa magkahiwalay rin na insidente noong Hunyo, nakuhanan sila sa CCTV ng mga hold-up sa rider na nasa parking area lang. Wala ring nagawa ang isang rider din na ito ng pagtulungang ding hold-upin ng mga nasabing suspect. Ayon sa Southern Police District o SPD, posibleng gumagawa rin sila ng krimen sa iba pang panig ng Metro Manila. Doon po sa mga kababayan natin, sa mga individual na maaring naging biktima po ng mga suspect na ito ay agad lamang pong magpunta sa tanggapan ng Makati City Police Station upang pong maghain ng kanilang complaint. Patuloy ang follow-up operation sa insidente. Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Hindi na ihaharap ng prosekusyon bilang testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte si Office of the Vice President Chief of Staff Zuleika Lopez. Gayon din sina House of Representatives Sergeant-at-Arms Belinda Bello. Nakatutok si Joseph Moro. 2 araw na naka-standby sa Senado si Atty. Zuleika Lopez, ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte. Isa kasi siya dapat sa ipapatawag na testigo ng prosekusyon para sa Article of Impeachment na culpable violation of the Constitution, high crimes at betrayal of public trust. Kagabi sinabi ng prosekusyon sa korte na hindi na nila ihaharap si Atty. Lopez, pati na rin si Captain Belinda Bello ng House of Representatives Sergeant-at-Arms. Paliwanag ni Private Prosecutor Atty. Lorna Capunan, uulitin lamang daw naman ng dalawa ang mga nasabi na ng dalawang naunang testigo mula sa National Bureau of Investigation o NBI. Si Atty. Lopez ang makikitang umiiyak sa video na ipinalabas sa impeachment trial ng bise sa kaparehong video kung saan ginawa umano ni Duterte ang pagbabanta sa buhay ng Pangulo, First Lady at dating Speaker. We would have offered Zuleika Lopez to confirm the authenticity and the provenance of that video. Exhibit P-4-10. Totally unnecessary because the defense themselves used the very same video. So by their own admission, there is no question about this video. And so it is our contention, and we hereby manifest that with these admissions on file. Paglilinaw ni Capunan, hindi anya ito dahil natakot ang prosekusyon sa mga pwedeng sabihin ni Lopez. And those of you who know me, and I see many familiar faces here, know that hindi ako maatras at all. In fact, I kill a mosquito with an atomic bomb. This was not necessary here.
Wala namang tutol dito ang depensa. That's okay with us. We did, honestly, I was being asked kanina if we expected it. We honestly did not expect it. That was the prerogative of the prosecution and we have no objections on the same. Binawi na rin ng prosekusyon ang pagpipresenta nila ng 5 pang mga testigo kabilang na ang kinatawan ng PNP Firearms and Explosives Office at mga taga-media. Nasabi na rin naman daw kasi sa korte ang kanilang mga sasabihin tulad ng pagkakaroon ng press conference ng pangalawang Pangulo. Si NBI Director Melvin Matibag na ang huling testigo ng prosekusyon para sa Article 4 o kaugnay sa umunoy pagbabanta ng Vice Presidente sa Pangulo. At sa susunod na linggo, sisimulan na ng prosekusyon ang paghahain ng mga testigo at ebidensya laban sa Vice Presidente kaugnay ng umunoy hindi niya wastong paggamit ng kanyang confidential funds. Ikinagagalak naman ni Senate President Sherwin Gatchalian ang desisyon ng prosekusyon na bawasan ang kanilang iaharap ng mga testigo. Sa tansya niya kasi noon, posibleng abutin ng 17 buwan o 1 taon at 5 buwan ang paglilitis. That's a year and a half or a year and 5 months to be exact. So any chance of shortening the proceedings will be highly appreciated. We know when to stop. Sa susunod na linggo, inaasang ipipresenta na ng prosekusyon ang ebidensya sa umunoy di wastong paggamit ng lampas 600 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education ni Vice President Duterte. Humingi at nakakuha na ng sapina ang prosekusyon para sa ilang mga opisyal ng bangko na nag-release ng mga confidential funds. Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras. Doble kalbaryo sa Davao Occidental na binaha na nga niyanig pa ng magnitude 6.3 na lindol. Patuloy pa rin ang masamang panahon sa iba pang bahagi ng Mindanao. Nakatutok si Ivan Mayrina. Saan ka man lumingon, nagkalat ang malalaking tipak ng bato at putol na punong kahoy sa ilang kalsada sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Pansamantalang hindi nadaanan yan ngayong araw, bunsod na malakas sa ulan at flash flood kagabi. Tila isang bangungot dahil sumaway pa ang pagyanig ng magnitude 6.3 na lindol mag-aalas 12 ng hating gabi. Bagaman naitala ang episentro ng lindol malapit sa Balut Island sa Sarangani. Ilang bahay sa Jose Abad Santos ang tuluyan ng nawasak. May naitala rin mga pagguho ng lupa kaya napuno ng putik at mga bato ang ilang bahagi ng kalsada. Apektado pati linya ng kuryente. Nagsasagawa na ng clearing operations sa LGU. Nagpatupad din ng forced evacuation sa lahat ng taga-Sitio Kibatang sa Barangay Sugal. Pahirapan naman ang pagdaan ng mga motorista sa bahagi ng Sapa sa Barangay New Dumangas sa South Cotabato. Ilang motorsiklong sumemplang na pinagtulungan na lang buhatin ng mga residente. Bukod kasi sa maputi, madulas at malakas ang ragasan ng tubig sa Sapa, bunsod ng mga pagulan. Nananawagan naman ng mga residente sa agarang pagtatapos ng ginagawang tulay sa lugar. Pahirapan din ang pagdaan sa kalsadang ito sa Matina sa Davao City kagabi na nagbistulang ilog dahil sa baha. Sa Senador Ninoy Aquino sa Sultan Kudarat, napuruhan ang kalsadang ito dahil sa ilang araw na ulan. Tuluyan ang nasira at nagkabitak-bitak ang daan. Nagsasagawa na ng inspeksyon ng mga kawani ng Department of Public Works and Highways sa lugar. Ayon sa Pag-asa, localized thunderstorms na nakaapekto at nagpaulan sa ilang bahagi ng Mindanao, pati sa Visayas. Kaya naon sa may bakasyon ng ilang turista sa Boracay nitong Lunes dahil sa malamag yung lakas ng hangin at ulan sa isla. Halos mag-zero visibility ang paligid. Kasunod ng ulan, ang mga turista sa bahang kalsada na napilitang maglakad. Sa Rojas City sa Capiz, tulong-tulong ang tauhan ng emergency response team para buhatin ang mga daycare student na ito. Biglaan kasing umabot sa binti ang baha sa lugar, kaya agad silang pinauwi. Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, nagtago ng 3 taon pero wala pa ring takas sa batas ang 3 nanaksak umano sa Pasig City. Ang biktima umawat lamang sa away kalsadang kinasangkutan ng mga suspect at isa pang grupong nakaalitan nila. Tunghayan sa aking eksklusibong pagtutok. Ang krimen na nag-ugat lang sa alitan sa trapiko. Ayun si Kuya, napuno ng dugo, naksak. Nakuha na ng video ng isang nasa lugar. Ayun si Kuya.
Ayan, sinaksakan siya na ulo. Isang lalaki ang inundayan ng saksak ng hindi bababa sa 3 suspect. Yan o, duguan siya no. Namatay ang biktima kalaunan na sinasabing umawat lang sa gulong sumiklab sa pagitan ng 2 grupong nagkasagian sa kalsada. Nahuli pa ang mga suspect sa kanilang pagtakas. Nangyari ang krimeng ito taong 2023 sa barangay Pinagbuhatan sa Pasig. Makaraan ang 3 taon. Yan, yung naglalagari yan. Yung isa doon sa dulo, umano ng damit niya. Yung katabi na yung walang damit. Yan. Sigurado kasi Natunton sa Las Navas, Northern Samar ang mga suspect. Hinay lang sir, baka makatunog. At nang makalapit ang mga pulis. Sige, approach na. Alalay lang. Habang nakatalikod. Tuturo niya naman yan. Hindi na nakaporma ang mga suspect. Ikaw, pangalan mo. Ito na. 3 suspect ang arestado. Ito yung mga talagang sumaksak doon sa biktima natin na umawat lang sa kanila doon sa away sa pagitan ng mga suspect natin at isang tricycle driver. Una nang nadakip ang 2 sa kanilang mga kasama. May mga kamag-anak sila doon at buong akalain nila malayo na sila sa Manila at hindi na sila maaabutan ng mga alagad ng batas. So naging kampante na sila doon, hindi na rin natin sila makikilala dahil yung iba nagpalago na rin ng buhok, may mga balbas na rin at tumaba na rin. Itong kaso na to ay may tuturing na natin na case close dahil na-identify na natin lahat ng mga ating mga suspect dito at arrested na lahat ng mga suspect. Ang mga suspect humingi ng tawad sa mga naulila ng biktima. Masasabi ko lang po sa pamilya ng nadisgrasya ko, sana patawarin nila ako sa nagawa ko. Ako yung lumapit siya na para mareglo yun. Ako po yung binubugbog po nung time na yun. Tapos tumulong yung chewing ko. Mali, gusto mo makipag-areglo, ayaw. Kaya yan, nasaksak niya. Emil Sumangil, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, wala na pong sama ng panahon o bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility pero posible pa rin ang pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Yung low pressure area sa West Philippine Sea humina at nalusaw na matapos mag-landfall sa China. Habang yung isa pang LPA na dating bagyong Josie, tuluyan na ring humina at naging cloud cluster o grupo ng mga ulap na lamang ayon po yan sa Pag-asa. Bagaman humina na ang ihip, patuloy ang epekto ng habagat sa extreme northern Luzon. Wala pang bagong sama ng panahon na namumuo o namamataan sa paligid ng bansa. Pero kahit maaliwala sa halos buong araw, may tsansa pa rin ng ulan, lalo na po bandang hapon at gabi. Base po sa datos ng Metro Weather, umaga bukas, walang ulan sa halos buong bansa. Pero pagsapit ng hapon, tataas na ang tsansa ng ulan sa Northern at Central Luzon, ilang lugar sa Mindoro Provinces, Palawan at Bicol Region. Sa Visayas, may mga kalat-kalat na pag-ulan din at malalakas na buhos sa ilang bahagi ng Negros Island Region. Marami pa rin ang uulanin sa Mindanao. Posible ang malalakas na buhos ng ulan sa Northern Mindanao, Barm, Soc-Sargen at Caraga. Maging alerto po dahil pwede pa rin niyang magpabaha o magdulot ng landslide. Sa Metro Manila, magiging maalinsangan pero hindi inaalis ang tsansa ng localized thunderstorms. Hanggang ngayon, bit-bit ng ilang taga-Tupi sa South Cotabato ang bangungot na idinulot ng magnitude 7.8 na lindol. Hindi lang kasi mga tahanan nilang nasira, kundi pati mga pangarap na matagal nilang pinagsikapan. Kaya sa tuloy nating Operation Bayanihan, sila naman ang ating tinulungan. Sa bakanting loteng ito, nagtayo ng pansamantalang tirahan ang mga residente ng Sitio Stop, Barangay Akmonan, Tupi, South Cotabato. Hindi na kasi sila pinapayagang bumalik sa kanilang mga bahay dahil sa banta ng pagguho ng lupa matapos ang magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao noong nakaraang buwan. Natingnan ng MGB, may mga tension crack din doon nakita. May bitak siya, wag umulan doon, iipon yung tubig, ang tendency magkaroon ng landslide.
Kabilang sa mga lumikas ang pamilya ni Annalie. Trapal at kurtina pa rin ang nagsisilbi nilang bubong at dingding. Hindi namin alam kung ano ang gagawin namin kasi yung mga partner namin, hindi pa sila bumabalik sa mga tinatrabahoan nila kasi nga yung mga tinatrabahoan nila apektado po din ng lindol. Gumuho rin ang bahay na 3 taong pinag-ipunan ng mag-asawang Norisa at Patrick. Yung hirap at pawis ng pinaghirapan ng partner ko sa paghahanap ng prutas, nawala po lahat. Kilala ang Tupi bilang fruit and vegetable basket ng South Cotabato. Kaya bilang tulong sa mga magsasaka roon na apektado ng lindol at ang paparating na Super El Nino, nagtungo ang GMA Kapuso Foundation sa 7 barangay sa lugar para sa ating Operation Bayanihan. Namigay tayo ng food packs, hygiene kits at adult and baby diapers para sa 8,000 individual katwang ang Universal Guardians Brotherhood. Sa mga nais pang mag-donate, maaari po kayong magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwilier. Pwede rin via QR code ng GCash at Palawan Pay o mag-donate online sa G-Bayanihan Globe Rewards, Metrobank Credit Cards, Lazada at Shopee. Mga kapuso, bilang pakikiisa sa Sight Saving Month sa darating na Agosto, magsasagawa muli ang GMA Kapuso Foundation. Katwang ang Buddhist Chu Chi Medical Foundation Philippines Incorporated ng Operation sa Katarata. Prioridad po sa ating operasyon ang mga may katarata at hindi na makakita, mga batang 16 years old pababa, mga senior citizen, fisher folks, farmers, jeepney at tricycle drivers, hirap sa buhay na nakatira sa Bulacan, Rizal, Cavite, Antipolo, Marikina, Montalban at iba pang lugar sa NCR at karatig na probinsya. Maaari po kayo magpalista sa pamagitan ng pagtawag sa telepono ng GMA Kapuso Foundation. Simula July 16 hanggang July 31, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Tuloy ang ating celebration para sa kasalang Bea Alonzo at Vincent Co. Bukod sa snaps na shinare ni Bea, we have greetings mula sa mga kaibigan niya at co-stars. Makichika kay Nelson Canlas. Ika nga sa kanta, all's well that ends well. Dahil nabalot man ng kontrobersya ang mga nakaraang buwan, mula nang lumabas ang marriage ban noong Marso at sa pagkaka-cancel umano ng napabalitang destination wedding sa Spain noong Mayo. Bea Alonzo and Vincent Co finally got their happy ending. Ikinasal sila last July 13 sa isang private civil wedding ceremony sa Makati City. Kanina, ibinahagi ni Bea ang black and white photos ng kanilang special day. Simple man, bakas naman ang saya at pagiging in love ng newlyweds. Extended ang saya hanggang sa comment section kung saan binati sina Bea at Vincent ng malalapit sa kanilang buhay at kanilang supporters. Nagpaabot din ng wedding wishes ang co-star ni Bea na si Maricar Reyes at direktor ng upcoming GMA series na Whispers from Heaven na si Joron Monroy. Tulad ng karamihan, ikinagulat din daw nila ang balita. Oo, syempre. Kasi dapat may taping kami tapos biglang nagkaroon siya ng emergency. So, yun pala yun. For Bea, I'm very happy for her kasi itong ending na to parang sa pelikula lang natin to napapanood. Pero it happened to her in real life. Maricar, I'm sure. Super. Oh my God. But very happy for her. Bae, oh my God, ginulat mo kami. But congratulations. I wish you all the best on this new journey. Super excited for you. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings.